Walang marinig na kahit na ano si Bella sa loob ng kabahayan. Kahit na ang kalampag ng mga yero ay wala siyang maulinagan ni katitingman. Ang generator ay hindi talaga maririnig dahil naka-silencer yun. Kung gaano kaingay ang mga yero sa labas ng bahay, ang buhos ng ulan at ang ihip ng hangin, ganoon naman katahimik sa loob ng kanyang kwarto. Thanks to the power of technology. Mas buo ang pailaw ngayon sa mansyon kaysa sa noon. Malaki na talagang pinagbago ng hasyenda sa pamamahala ni Darius. Yun ang kanyang naiisip habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang kwarto, nakatitig sa isang maliwanag na building hindi kalayuan. Dahil mataas na bahagi ng lupa ang kinatitirikan ng mansyon, tanaw niya ang kabuuan ng Hacienda de Guzman. Ito ang hasyenda na pag-aari ng ninuno pa ni Bella sa ama niya. Pero nakapagtataka na bakit sa last will ng kanyang namayapang ina ay nasa kay Darius na ang lahat. Sumikip ang kanyang dibdib. She could feel pain in her heart. Jealousy starts to consume her system again. Bakit? Bakit tila nasapawan na ni Darius ang galing ng ama niya? Wala ni isa sa mga ninuno niya ang nagpaangat sa buong hasyenda ng tulad ng pagpapaangat ni Darius. She is aware that the net income annually doubled from her father's legacy. Ang sakit lang isipin na hindi na siya ang nagmana. Tila natabunan na rin ang alaala kung gaano kagaling ang daddy niya. What she sees right now from where she stands is the evacuation of all the farmers. Yun daw ang pinagawa ni Darius sa unang taon na maupo yun bilang isang hasyendero. Ang gastos daw doon ay umabot ng milyon. 3 ektaryang lupain daw ang nilamon ng proyektong yon. Pero ang ginastos daw ay nabawi agad sa ikatlong anihan. Nang magamay ni Darius ang tamang pamamalakad sa lahat, that was from Mang Kiko. Nagkukwentong matanda kanina habang siya'y umiinom ng mainit na natural na tsokolate. Yun daw ang bagong produktong pinagmamalaki ng Bella Enterprises. Mga tsokolate na gawang di Guzman lang makikita. Hindi ni Bella alam na manufacturer na rin ng chocolate bars ang ampo nila at mga chocolate powder. Sa kwento ng mayordoma, ramdam ni Bella kung gaano yun ka-proud kay Darius. She was stunned upon hearing about Bella Enterprises. Kapag nakikita niya yun sa mga komersyal noon, akala niya kapangalan lang niya. Pangalan pala talaga niya ang ginamit sa negosyo na yon, maging sa produkto. Bella Chocolate Products. Yun ang sabi niya Mang Kikong negosyo. Target na ng kuya-kuyahan niya na mag-export sa ibang bansa ng mala-imported na tsokolate pero gawang Pinas. Napaligon si Bella na makarinig siya ng kalabog. Agad siyang napakunot noo at luminga. The room is soundproof. How is she able to hear such noise? Tila ba isa yung guni-guni sa kanyang pandinig. Bigla na lang siyang nakaramdam ng takot nang maalalang sabi ni Darius na baka siya ay marinig. Darius! Hiyaw niya sa pangalan nun pero huli na niyang maalala na wala yun. Perhaps he already arrived. Tinapangan ni Bella ang sarili at naglakad siya papunta sa may pintuan para tingnan kung nariyan si Darius. Pero agad na namatay ang ilaw. Darius! Tili ni Bella at hindi niya alam kung saan siya tatakbo dahil napakadilim. Mang Kiko! She screeched her heart out. Nakapikit siya ng mariin dahil baka may makita siyang white lady na palutang-lutang sa hangin. Diyos ko, pinaglalaroan ba siya ng halimaw na si Darius? Senyorita, ani Mang Kiko kaya kagad siyang napamulagat. Naubusan ng krudong generator. Naglalagay pa si Dionisio. Anito. May dala itong emergency light papalapit sa kanya. Pasalamat si Bella at hindi niya inilak ang pinto. Wala pa naman siyang smartphone ng pampailaw. Hindi pa niya maisaksak dahil may nakalagay na detected moisture. Thank you Mang Kiko. Saglit lang ito. Halika na sa ibaba para makakain ka na rin ng gabihan. Tumango si Bella at sumama rito sa paglabas ng kanyang kwarto. She's afraid to look back. Nakakainis kasi hindi siya takot sa patay sa medical school pero takot siya sa multo. Pumapasok siya sa morgue. Napapalibutan siya ng patay
Pero tinakot lang siya ni Darius kanina, natakot naman siya. Buwisit talagang lalaking yun kahit kailan. Napakalakas ng bagyo, mabuti na lamang at ligtas tayo't mga trabahador. Malaki-laki ang pinsala nito sa asyenda pero mabuti na lang din at hindi na nag-uumpisang magtanim. Ani Kiko sa kanya. Kasya ba Mang Kiko sa evacuation ng mga tauhan? Aba oo, napakalaki nun. Ang pagkain doon tuwing ganitong panahon ay sopas at lugaw, mga nilagang saging at gulay. Daig pa nilang mga langgam na nag-iimbak doon kapag sinabing may landfall at tatamaan ang lugar natin. Minsan nga may nakikisilong dito na hindi taga rito. Inabot ng baha sa tulay at hindi na makatawid. Alam mo ba kung sino yon? Si Doktora Ann. Yung veterinaryo ngayon ng mga hayop, Doktora Ann? Bakit parang kaiba ang dating ng pangalan na yun sa kanya? Isa na naman ba yun sa mga babae ni Darius? Babaero talagang walang hiya? Tatahi-tahimik ang ugok na yun, pero nang mula na magdalaga siya kung sino-sinong babaeng nakikita niyang angkas ng ampon nila. Sa kabayanan ay kilalang kilala si Darius noong kasama niya yun dahil na-confine ng kanyang mami. Daig pa nun ng isang celebrity. Napapadaan lang ang pick-up sa mga kolehiyala, nagsisipagtilian ng mga matataray na walang hiya. Kapag may acquaintance sila sa eskwelahan, ayun ang tagahatid niya at tagasundo. Ang problema, nakatunga ngayon sa malapit kaya hindi siya malapitan ng mga kalalakihan para siya isayaw. Tapos mawawala yun. Yun pala ay may kahalikan ng babae sa sakyan nila. Nag-aaral pala si Darius ng veterinary Mang Kiko. Pag-iiba ni Bella nang bumaba sila sa hagdan. Oo, kaya lang unang sabak niya sa pagpapaanak. Namatay ang kabayo na bigay sa kanya ng daddy mo. Masamang-masama ang loob ni Darius. Hindi na niya ginampanan ang pagiging doktor ng mga hayop dito mula noon. Ngayon hindi niya masundo si Doktora Ann dahil baha sa tulay. Napilitan siyang pumunta sa rancho para paanakin si Mariska. Yun palang Mariska. Akala ni Bella ay taong pinag-uusapan ng mga yon, sasakyan kanina nang sunduin siya. Kabayo pala. Si Mariska ang anak ng kabayo niya. Hindi ba siya sa Malapaksyao nakatira? Mang Kiko yung Ann? Tanong niya at napatingala agad siya nang magkaroon na ng ilaw sa paligid. Ilang generator kayang ginagamit sa pailaw sa buong kabahayan? She noticed the changes at the ceiling when she arrived. Moderno na mga pailaw, may LED pa. Ang kwarto ni Bella ay may mga parang bituin sa kisame. Wala yun noon at masasabi niyang hindi naman pinababayaan ni Darius ang kwarto niya sa pagpaparenovate. Hindi yun na pag-iiwanan. Sa balati yung nakatira, senyorita. Tumango siya. Hindi ngayon makakatawid kung ganun. Meron din siya sariling ospital ng mga hayop dito. Nasa Salvasyon. Naroon si Doktora Ann. Doon din si Darius noon halos naglalagi pero nawalan siya ng gana. Wala nangyari kay Teresla. Magkasama pala sila nung Ann sa animal clinic. Bali walang palatak ni Bella. Pinagila siya ng upuan ni Aida nang marating niya ang dining. Sinugod ni Darius ang bagyo para pumunta sa rancho. Tila hindi makapaniwala ang tanong pa niya. Gagawin nun lahat para sa mga alagang hayop. Hindi na ako nagtataka anak. Sabi ko na lang ay mag-ingat. Yung pangbundok naman na sasakyan ang dala niya. Sinarili ni Bella ang pag-iling. Pangbundok na sasakyan na milyon ng halagang malamang. Sina Mikey Manang, kamusta na sila? Naisip ni Bella na itanong habang naghahain ang mga kasambahay. Si Mikey, yung dati mong boyfriend? Nakangising sabi ni Mang Kiko nang sulyapan siya. Aga siyang napalabi. Mang Kiko naman, I was still so young at that time. Si Mikey naroon pa rin sa kanila. Balita ko'y mag-aasawa na pero ewan. Ang tagal ng pinamalita ng inano na mag-aasawa pero ni isa wala namang pinakakasalan sa 3 babaeng naka-live-in. Ikaw, kamusta ka naman doon? May nobyo ka ba? Bella blinked. She was eyeing these people and how they serve her. They still treat her as a princess. Tao niya hindi kinamusta mga to. Her conscience is pricking her inside. She intended not to keep her communication with these people for years because of Darius but the way they show her kindness is unbelievable. Parang di siya nawala. She admitted. Ibig sabihin senyorita tapos na. Ani Sharon sa kanya kaya tumango siya. I broke up with him. Ani ang nanunod sa paglalagay ni Kiko ng pagkain sa kanyang plato. Yan bang rason kung bakit ka umuwi? Dugto na tanong pa nito. She just shrugged as an answer. Sort of, I guess, Mang Kix. Gusto ko makita niyang nawala sa kanya.
Tama yan, huwag kang maghahabol at magpapakababa para sa lalaki. Silang dapat maghabol sa'yo. Ang ganda-ganda mo, edukado at mayaman. Aba, subukan mo mamasyal sa mga karatig bayan o kahit dito sa Digosman. Libutin mong 12 barangay na nasa loob nito. Ewan ko lang kung walang manligaw sa'yo. Napangiti naman si Bella sa bilib ni Mang Kiko sa kanya. Agree, senyorita. Baka tumanda na naman si senyorito sa pagpipigil ng mga manliligaw sa'yo. Tulad nun, dinaig pa sa Senyor Larry. Humahagikik na sabi ni Dina. I'm not 15 anymore, Anya. Dahil hindi na siya papayag na pakikialaman pa ni Darius ngayon ang buhay niya. Isa pa, hindi siya magtatagal dun. 2 buwan lang ang bakasyon at babalik na siya para magpatuloy sa pag-aaral. Pero bago yon, dapat na niyang makuha ang nararapat na bahagi para sa kanya sa lupang pinagyaman ng mga inuno niya. Tumalikod na si Darius, laglagang balikat. Maluha-luha siyang hindi makatingin sa mga kasama niya sa kwadra ng mga kabayo. Pumikit si Mariska, hawak niya anak ng lalaki sa kanyang mga kamay. Bakit? Bakit parati na lang namamatay ang kanyang pinapaanak? Duguan ang mga braso ni Darius, wala siyang pang-itaas at tumatahi pa rin ang kanyang dibdib sa ginawa niyang pagre-revive sa kanyang kabayo. Kahit na nagsisipagkalampagan ng mga yero sa labas ay sumuong siya sa bagyo. Hindi alintanang panganib sa daan. May mga nakikita siyang yerong lumilipad, kahoy at kung ano-ano pa. Pero ang Jeep Wrangler niya ay lumalaban sa lakas ng bagyo. And now, Mariska would just die in his hands? Why? Hindi talaga siguro siya pang veterinaryo. Baka wala yun sa kanyang katangian. Napatigil si Darius sa paghakbang nang biglang mag-ingay ang kabayo sa likod niya, kaya kagad siyang napapihit. Buhay siya! Bulalas ni Tibor na basang-basa rin pero hindi iniinda. 5 sila doon at lahat ng mga tauhan ay napahiyaw. Si Darius ay kagad na napangitit nilapag ang batang kabayo. Nilapitan niya si Mariska at kagad na inasikaso. Wala yung heartbeat kanina, kaya bumitaw na siya sa pagre-revive pero mulat na ngayon ang kanyang mahal na alaga. Naiyak siya sa kasiyahan habang ginagawa ang kanyang tungkulin bilang doktor. Umiyak ng binata natin, hindi yan napapaiyak ng babae, kabayo lang. Humahalakak na sabi ni Claudio, kaya nagtawanan ng mga yon. Napangiti rin si Darius at tila ba nabuhayan siya ng loob. Darius felt so very proud of himself for the very first time. Ang laki ng epekto sa kanya na nangyari kay Mariska. He smiled and kissed the horse. Nanay ka na, Anya. Aniya roon na para bang isa yung taong pinaanak niya. Nagpatuloy siya sa ginagawa sa kanyang alaga habang ang iba naman inasikaso ng maliliit na kabayo. Mukhang magiinuman tayo nito, senyorito. Mukhang tuloy-tuloy na ulit ang pagiging veterinaryo mo dahil kay Mariska, sabi sa kanya ni Dante. Oo naman, Mang Dante. Ayusin lang natin ang hasyenda pagkatapos itong bagyo. Magiinuman tayo. Yan naman ang hasyendero namin tunay, sabi naman ni Tibor. Kaya kahit na dumidilubyo'y sugod kami dahil alam namin ang amo namin ay sugod din anumang sitwasyon. Napangiti si Darius. Dito lamang siya nakaranas ng totoong pagtanggap. Yung nararamdaman niyang mahalaga siya. Magaling siya at may pakinabang tingin sa kanya. Dahil mula at sa pool, ang buhay niya ay nalugmok sa kawalan niya ng tiwala sa kanyang sarili. He never knew that his life would change forever because of Lilibet. Ang tunay niya kayang ina, kamusta na? Hindi na niya yung pinagkaabalahang kamustahin man lamang mula nang siya'y makuha ng mag-asawang Digosman. Nangako siya kay Lilibet na kanya lang ang yaman na nasalin sa kanyang pangalan. Hindi niya ipapamahagi kahit na sa sarili niyang ina. Ang kapal naman ng mukha niya kung gagawin niya yun. Isa pa, bakit niya naman ibibigay sa nanay niyang yaman niya? Hindi laking tuwa lang ng hayop na si Baron. Garapal pa naman ang demonyong yun. Gustuhin man niyang kamustahin ng ina niya, pinipigil siya ng kanyang hinanakit at galit. Pihadong magkakandara pa yun, nasambahin siya kaya kahit kailan ay hindi niya binandera ang sarili niya sa media. Ngayon na lamang yun nangyari dahil sa pangarap niyang pasukin ang mundo ng pag-e-export ng tsokolate. Gusto niyang bumida ang Bella Chocolate sa buong mundo. Tulad ng mga imported na mga chocolate, Bella Chocolates will find its way to the limelight and he'll assure that. Nakakatawang isipin na Bella ang pangalan na napakatamis na produkto nila pero ang taong nagmamayari ng pangalan na yun ay napakapait sa kanya. That's so funny. At least man lang sa pangarap ay matamis ang pangalan na yun sa kanya. Hindi yung sa tuwing magtatamang kanilang mga mata ay parang gusto siyang saksakin ng punyal. Nakapagtataka ko anong dahilan na bigla ang pag-uwi ng spoiled na yun. Kaya parang nadidiskaril ngayon ng lahat. The princess came back and he doesn't know how to deal with her stubbornness.
Hindi ni Darius alam kung dapat bang maging astang mahigpit na bodyguard pa rin siya o hayaan na niya yun sa buhay nun. Total naman ay maraming taon na silang walang pakialamanan. Payapang pakaramdam na bumati kay Bella sa pagmulat ng kanyang mga mata. She blinked and looked at the ceiling. A warm feeling embraced her as she solemnly remembered her childhood. Just yesterday, she was lying on the same bed, only a teen. Ngayon siya ay 22 anyos na, ulila. Tumingin siya sa isang pendulum clock na mas matanda pa sa mga itlog ni Mang Kiko. Alas 8 na ng umaga. Maanong dalawin niya kaya ang mausoleo ng kanyang mommy at daddy. Mukhang wala na namang bagyo. She can use any car. Bumangon na siya sa katinignan ng kanyang smartphone. Sinubukan niya yung buksan, maayos na pero nasisiguro niyang wala pa ring signal ang SIM card. Baka mga ilang araw pa bago yung bumalik. Sa lakas ng bagyong tumama sa kalupaan, swerte na sigurong 1 linggo na walang kuryente. Ang mga linya ng wifi hindi niya alam. Hindi nga niya alam kung may wifi sa mansyon. Naligo siya at kagad na nagbihis. Mas pinili niya magsuot ng maong na short at plain white t-shirt. Nagsuot siya ng medyas at tsinelas. Mahirap nang dumikit ang mga paa niya sa mga damo dahil may allergy siya. Mangangati ang mga yon at magkakasugat-sugat sigurado kahit na hindi naman niya kamutin. Bumaba siya at sa may salas ay nakita niya si Kiko. Galing yun sa labas at nakangti kagad sa kanya. Gising ka na pala, senyorita. Halika na. Mamaya na po, Mang Kiko. Which car can I use? Tanong ni Bella na medyo kinatigil nito. Bakit? Saan ka pupunta? Sa mamit daddy po. Has Darius arrived? I will use his car. She said it was more of a declaration than a request. She doesn't care if Darius gets mad. May karapatan siya sa lahat ng gamit nun dahil siya naman ang anak na may-ari. May duplicate na nakatago. She nodded. Parang hindi lang nakatanggi si Kiko sa sinabi niya kaya napaamin na may duplicate keys. Wala naman po siguro mga punong naputol papunta sa mausoleo. Wala naman pero mga linya ng kuryente baka ka maabala. It's okay, Mang Kiko. I can manage. Sige, sandalit kukunin ko. Wala pa si Darius pero tuwang-tuwa si Natibor. Buhay ang kabayang pinanak ngayon ni Darius. Baka bumalik na siya sa pagiging doktor. She just nodded again. Naiinis si Bella sa mga achievements ng lalaki. Hindi talaga niya yung maituturing na kapatid kahit kailan. Wala sa lahi nilang magnanakaw. Sila ang ninanakawan. She continued going downstairs and stood in front of the door. Sariwang hangin na umiihip sa balat ni Bella. Hangin na umiihip, hangin na galing sa mga nakabukas na bintana. Diba talagang probinsya, hindi kailangan ng aircon at electric fan kapag hindi naman summer. At kahit summer, masarap ang hangin. Sumilip siya sa brown na screen ng pintuan. Busy ang lahat sa paglilinis ng bakuran. Halos ang kalakihang parte nun ay parang hindi na dinaanan ng bagyo kung hindi titingnan ng mga one-sided na direksyon ng mga sanga at natitirang mga dahon. Buti pa mga dahon may direksyon, siya wala. Hugot ba yon? Natigil si Bella sa pagmamasid nang makita niyang isang motorsiklo na papalapit. Pustoradong sakay nun, nakaboots at nakashort din na maong. Ang demonyita. Walang habas na tinulak ni Bella ang screen at saka siya lumabas ng portiko. Ma'am Leila, bati ni Cherry sa babae nang tumigil yon sa mahindi kalayuan. Si Darius? Don't call her Ma'am Leila, Ate Cherry. Utos niya sa kasambahay. Tumingin sa kanya si Leila at parang inirapan pa siya. Maaga ka bang kinakate kaya kahit kababagyo pa lang nandito ka na? Parang kang tanong ni Bella kaya napating sa kanyang lahat. Are you deaf or something? I said as long as I'm here, you are not allowed to enter my territory. Kay Darius to, huwag kang mangarap Bella. Walang pangalan mo sa kahit ni katiting na titulo nito. Kasi Makati ang nanay mo't naghanap ng kakamot sa kanya kahit bata pa. Really? She smiled but deep inside she was so hurt. Nagmamadali niyang nilapitan si Cherry at inagaw ang walis tingting noon na hawak. Kasama pati ng dustpan. Walang habas ng pinaghampas ng walis si Leila. Senyorita! Tili ng mga kasambahay pero hindi siya nagpaawat. Aray ko! Tili naman ni Leila at pailag-ilag sa hampas niya. Sinasadya ni Bella ang lakasan ng pagpalo para magkasugat-sugat to. At kahit na idemanda siya nito ay wala siyang pakialam. Ikaw ang Makate, lintang gubat? Aniya kahit na hindi naman niya alam kung may lintang gubat ba talagang tinatawag. Kapag kuha niya nagmamadali nitong pinaandarang motor at pinasibad, hinabol niya si Leila. Coward! She yelled and tossed the broomstick and the dustpan. Isusumbong kita kay Darius! Ani Leila sa kanya. Magsumbong ka sa lelong mong panot!
Gigil na hiyaw niya at maluha-luha siyang pumihit. Naroon na si Mang Kiko, nakatanga sa kanya habang si Cherry natatawa ng sobra. Stop calling her Ma'am Leila. She's so annoying. Kahapon pa siya nakakairita. Pag-uuntugin ko sila ni Darius. The heck with those people ruining my day. Susumbong kita kay Darius. Daldal pa dit ginaya pang kaartehan ni Leila. As if I'm afraid of that scumbag. She rolled her eyes. Wala lang ako, nilalait mo na ako. Ani Darius sa likod niya kaya ganun na lang ang pagpihit niya. Oh, you were here, Mr. Haciendero. Your mistress just ran away with her motorcycle. Ako na magsusumbong para sa kanya. She will tell you that I just hit her with a broomstick and a dustpan. Tila proud pang sabi ni Bella habang nakatangala dito. Why is this man blessed with a wonderful height? Nakita ko. Good. Ani niya sabay ismid at talikod. Lumapit si Bella kay Kiko na nasa portiko. Kinuha niya susi. At saan ka pupunta, mahal na prinsesa? It's none of your business, she sarcastically said. As long as you're here, you're bound to take orders from your elder brother. Ew! Maarte sabi ni Bella rito. I am an only child. Don't exert too much effort to make yourself fit as my brother. Hindi bagay. Then the gate is widely open for you to leave. Ito sa kanya takma siyang lalagpasan pero hindi siya rito patatalo. Tumalikod din siya at naglakad papunta sa garahe. Yung coaching yan, yung puti, ani Kiko sa kanya. Thanks Mang Kiko. Bella, tawag sa kanya ni Darius pero dire-diretso siya. I'm not 15 anymore so manage your own life. Sundan mo si Leila at kamutin mo. Irap niya at nakita niyang halos mapakagatlabi ang mga kasambahay na daraanan niya. Wala si Bella na sagot na narinig niya kaya naimbyar na siya. Kapag ganun na hindi siya pinapatulan ni Darius ay parang lalo lang siyang naiirita at mas gusto niyang mag-amok ng away sa atribidang lalaki. She looked back to check him but she was shocked to find him looking at her butt. Nakabukol ang dila nito sa isang pisngi, nakatitig sa kanya. Isang makamatay na irap ang ginawa niya. Anong tinitingin-tingin ni Darius sa kanya? Sa kanyang mahabang pagmamartsa ay narating niya ang garahe. Walang humpay ang pagbati sa kanya ng mga trabahador nila. At ang ganti niya isang kiming ngiti lang. Pakiramdam ni Bella ay matinding pagkapahiya pa rin ang ginawa ng kanyang ina sa kanya dahil hindi sa kanya pinagkatiwala ang lahat. Yun ang rason kung bakit hindi siya makikihalubilo na sobra sa mga tauhan. Pakiramdam niya iniisip ng lahat na siya ay mahina at itsapuera. Bella paused and looked at the garage with dropped jaws. Ang daming motor. Inubos na ba ni Darius sa mga mamahaling motor sa buong mundo? Mula pa talaga noon yung motorsiklo ang hilig ng Hudyo. Kaya palang Leila Lintana yun ay nakamotor din. Ilan lang ang kanyang nakikitang sasakyan. Isang SUV, pickup, kotse at Wrangler jeep. Pero bawing-bawi sa koleksyon ng mga kumikinang na motor. Ang kapal talaga ng Darius na maglustay ng perang hindi naman dapat para doon. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.